Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasama natin sa ating social media apostolate na ang pamagat ay Lags. Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at anuman ang inyong mga problema sa araw na ito, dahil sa isang kautuhanan ng Panginoon ay suma sa atin, siya ay nakatawang tao. Ang lahat ng ito ay makakayanan ninyo sapagkat kayo ay hindi nag-iisa, lagi ninyong kasama ang ating Panginoon. Mga kapatid, nanyaw kayo na ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Sabado, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verses 35 to 42. John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi, where are you staying?" He said to them, "Come and you will see." So they went and saw what he was staying, and they stayed with him that day. It was about 4 in the afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated Christ. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You will be called Cephas," which is translated Peter. Mga kapatid, kumusta po kayo sa araw na ito? At sana ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Tayo ay patuloy pa rin ang nagdiriwang ng Christmas. Pasko pa po. Ang Christmas ay magkatapos ngayong darating na January 12 sa kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Kumusta na ang inyong Pasko? Inyo bang muling nakikilala ang ating Panginoon na ipinakilala sa atin sa magitan ng ating liturhiya sa tuwing tayo ay nagsisimba? Sana ay lumalalim ang ating pagkilala kay Jesus. Napakahalaga na pagdiriwang ng taunang Christmas o Pasko ay lumalalim ang ating pagkilala sa ating Panginoong nagkatawang tao. Upang sa gayon, darating ang panahon na katulad ni Juan Bautista ay ipinakilala niya si Jesus sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga disciple, at ang sabi niya, "Behold the Lamb of God." Narito ang kordero ng Diyos. At nang marinig ito ng kanyang mga disciples, sila ay sumunod kay Jesus. Kaya isang hamon sa buhay natin na sa ating paglalim ng ating pagkilala kay Jesus, at lalo na kung nagkakaroon na tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon, ay dahan-dahan na natin siya na pakilala sa mga taong atin nakakatagpo sa ating pangaraw-araw sa buhay. Sapagkat bilang mga Kristiyano, alalahain natin na ang ating pagiging Kristiyano ay bunga ng pagparito ni Jesus sa sanlibutan. Isang biyaya ang maging mga Kristiyano. At ang biyaya nito na pagiging Kristiyano ay hindi lamang ito para sa atin. Inayahan tayo na tayo ay maging instrumento ng ating Panginoon na maipakilala natin si Kristo sa ating kapwa.
at maakay natin sila palapit sa ating Panginoon. Katulad ni Andrew, ng kanyang matagpuan si Kristo sa kanyang buhay. Ito ay hindi niya inangkin para lamang sa kanyang sarili. Tatapwat umuwi siya at pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Simon o Pedro, at ang sabi niya, "We have found the Messiah. We have found the Messiah." At dinala niya si Simon o si Pedro kay Jesus, at si Pedro ay naging alagad ng ating Panginoon. Napakaganda po mga kapatid pag ang bawat isa atin na naging mga Kristiyano at naging mga alagad ng ating Panginoon, tayo ay makapag-akay ng ating kapwa palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ano nga bang saysay ng ating taon-taon na pagdiriwang ng Pasko kung tayo ay hindi nagiging mga instrumento ng ating Panginoon? Sana sa buong taon na ito ng 2025, tayo ay makapag-akay ng ating kapwa pabalik sa Panginoon. Hindi lamang maging bahagi ng mga gawain ng simbahan, ng mga ministries ng simbahan. Tatapwat ito ay napakahalaga. Ay kahit sa pagsisimba ay napakahalaga na sila ay mamulat na ang pagsisimba, lalo na sa araw ng linggo, ay mabibigyan nila ng kahalagahan at sila ay makisimba na. Ito ay napakahalaga. Halimbawa sa loob ng pamilya, kung may mga membro ng pamilya na hindi nagsisimba, at sana ay dahan-dahan natin naaakay sila pabalik sa ating Panginoon. Ito ay napakahalagang success, tagumpay natin sa buong taon na ito kung ito ay magagawa natin. Kaya mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating misyon sa buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Kaya dalangin ko na sana ay mapuno tayo lahat ng sigasig, ng pag-asa, ng pagkakaroon ng inspirasyon upang maging instrumento ng ating Panginoon para sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, hingin natin ang panalangin ng ating mahal na ina, ang ating Mary Maria, sapagkat una sa lahat, siya ang unang naging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Let us ask our Blessed Mother that she may help us to imitate her virtues, especially the virtue of openness, humility, and many other things that we can learn sa ating mahal na ina. Naway tulungan tayo ng ating debosyon sa ating manina upang katulad ni San Juan Bautista, tayo ay maging mga tagapag-akay ng ating kapwa palapit sa ating Panginoong Jesucristo. So a blessed day sa inyong lahat, at dalangin ko na ang bawat sa inyo ay lagi na sa mabuting kalagayan. Siyempre, hindi naman natin talaga maiwasan ang mga problema sa buhay, mga pagsubok sa buhay. But what is the good news for us? That we should not forget that Jesus is with us. Yan ang ating tanging pag-asa, na si Kristo ay sumasa atin. Kaya magkaroon tayo ng lakas ng loob sa ating pagharap ng mga pagsubok sa buhay, sa harap ng mga problema sa buhay. Pag ang Panginoon ay sumasa atin, walang problema, walang mga pagsubok sa buhay na hindi natin malalampasan. So again, a blessed day sa inyong lahat. At sana ang bawat isa ay makapagsimba bukas, araw ng linggo.